Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw sa inyong lahat. Okay, checking energies tayo. Unahin natin ang inyong person. Lahat ba kayo nakapahinga? Ay, sana naman nakapag-relax kayo, no? Kasi ang daming malungkot. Daming malungkot kahapon. Gustong humingi ng tulong sa akin. Ang dami. Maraming salamat po sa mga nagpapabook ng reading. Okay? So, lagi ko naman sinasabi sa inyo, mag-pray kayo lagi, ha? Pagkatapos ng video na ito, or gusto niyo naman, before kayo manood, pwede naman mag-pray kayo lagi para yung mga positive energy dito ay makuha ninyo yung mga positive reading. Okay? Tingnan natin kung anong energy niya ngayon. Maaaring bukas ito or mangyayari itong this week. Okay? So, relax lang. Kalma. Lord, bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang kaisipan. Yung mga takot nila, Lord, alisin niyo po ito. Kupkupin niyo po sila, yakapin ng maayos at mahigpit. Especially po yung mga mahal nila sa buhay, mga may anak, OFW na iwan ng pamilya dahil sa pagtatrabaho. Kailangan lumayo. Yakapin niyo po sila at protektahan, Lord. Ya Rab. Okay? Lahat tayo, pare-pareho lang tayo, mga mahal ko. May Muslim man dito or Kristiyano, lahat tayo ay magkaisa sa laging magdadasal. Isa lang yan ang pupuntahan natin. The High Priestess. Yan ang energy ng person mo ngayon. High Priestess, nagpaplano, study. Siguro meron siyang ina-upgrade niya yung sarili niya. Siya yung parang positive, lagi mag-isip. Okay? And laging may takot sa Diyos. May takot ba talaga ito? Tingnan muna natin. May takot siya in fairness, okay? Siya yung kapag natatakot na siya or nalulungkot, lagi siyang nagdadasal. Okay? So, 7 of Pentacles. Okay? Siguro your person is pinagpipray niya na something maiba naman ang kanyang pangarap or matupad niya ang kanyang pangarap. Okay? Some of you siguro yung person ninyo nakikita ko na parang hindi naman siya bagsak. Hindi naman siya totally na parang nahihirapan or may business itong hinahawakan na kailangan niya munang mag-focus. Okay, kaya sinasabi ko nga sa inyo, nagpipray siya, nagdadasal siya na sana ay mas lalong umunlad ang kanyang business. Okay? So, the moon, ayan nga, malungkot siya. Ayan, tingnan natin pa. Oh, malungkot. Okay. Yan. So, gusto niyang feeling alone itong tao na ito. Siguro nagkasabay yung problema niya sa trabaho, sa business, problema niya sa inyo, no? Parang feeling niya nawalan siya ng oras sa'yo. So, may nakikita tayo kasi dito something na parang may parang ginawa siya. Nag-ghost ba? Nag-ghost niya ba kayo? Parang ganon. So, kailangan niya kasing mamili kung ano yung dapat niyang i-focus ngayon. Okay? Maaring ikaw ang kabit, maaring third party ka, maaring may third party ka. Possible po ito. Kasi nahihirapan siyang maaring
Maring third party mo ito, nahihirapan siyang mag-isip, hindi siya makatulog. Nananaginip siya sa'yo actually. Nagsiselos siya, baka pinapakain ka ng pamilya mo ng mga salitang ina-advise ng hindi maganda. Possible din po ito na yung person mo na yung energy niya dito, maraming taong nakapaligid sa kanya na kunwari tinutulungan siya pero actually hindi siya tinutulungan. Gusto rin siyang pabagsakin. Okay? Yan. So parang gusto niyang pumunta sa iyo eh. Gusto niyang magmalaki sa iyo na parang okay na ako. Okay yung buhay ko kahit hindi naman. Hindi siya okay eh. Okay, parang nagpapanggap lang siya sa'yo na magiging okay siya or maging mas, kumbaga mahahabol niya yung level mo kung gaano ka ka-perfect ngayon. Okay? So, some of you, may family problem, may hihingi ng tulong sa kanya, siguro bukas or this week, at tingin ko naman hindi niya mapapagbigyan. Kasi mas kailangan niyang mag-focus ng income niya, money niya, or kailangan niya din ng pera. Okay? Feeling ko, may hingi sa kanya ng tulong. King of Wands and King of Swords. Meron po tayong Eight of Cups. Pag wala itong ginagawa, ini-stalk ka niya. Tinitingnan ka niya sa malayo, nakamasid. Actually, someone na linalapitan niya, kung kamusta ka na, siguro may social media ka, marami ka bang followers, tinitingnan ka niya, yan. Okay? Sikat ka siguro, possible na may mga ganon, okay? Nakamasidya sa'yo, mahilig ka sa online, mahilig ka TikTok, any kind, kahit Facebook naman, mahilig ka mag-post, mahilig ka mag-picture, mag-selfie, mag-ayos ng sarili mo. Yan, so, doon siya nababahala yung kaartehan mo, napapansin ka ng iba. Okay? Siguro feeling niya, baka may iba ka na. Okay? Selos, may nasisense ako dito selos. Panay yung selfie mo, panay yung at may pinagseselosan siyang ex-boyfriend mo, or kung lalaki ka, may pinagseselosan siyang ex-girlfriend mo. Okay? Gusto niyang umalis eh. Gusto niyang, may tinalikuran siyang something eh. Okay? Meron siyang tinapos, possible na ginost ka ng tao na yan, or possible na nahimik sa social media, nakikita mo lang online pero hindi nagre-reply. Diba? May mga ganon, okay? So, dito tayo sa Ace of Cups and Knight of Pentacles, and meron tayong Seven of Swords. Ano pala to? Five of Swords, okay? Yan, so, Ace of Cups and Knight of Swords. Yun nga ang sabi ko sa inyo, 'di ba? May something na taong kunwari tutulungan siya pero hindi talaga siya tinutulungan. Gusto lang siyang pabagsakin. Or gusto lang, pati yung business, pati yung love life, parang may naiinggit. Even family niya, pwede siyang, wala siyang pinagkakatiwalaan. Kasi, maybe nagtitiwala siya sa family niya or sa kaibigan niya. Yung punto ko kasi dito, may taong inggit sa kanya. Ayaw siguro ng tao na ito na mag-success yung person mo. Or okay yung love life ng person mo. Siguro nasa malayo ka, may nakita akong water sign. Okay? At saka air sign. Possible, mga earth. Okay? So, nasa malayo ka, hindi ko pwede ko bang anuhin? Tingnan ko kung tatry ko yung mga bansa. Meron naman dito sa Pilipinas. Maring nasa Pilipinas ka, tapos yung person mo naglalakbay. Possible, may kinalaman ng tubig. Okay? Possible na kinalaman din yung mga computer na trabaho niya. Siguro opisina, air sign. Okay? Or meron siyang travel bukas or this week. May lalakarin siya, may aayusin siya. Kasi nandito si Knight of Pentacles. Okay? Itatry ko magbanggit ng bansa, ha? Itatry ko lang. Kung nasa Pilipinas ka, maaaring nasa seaman yung person mo. Or ikaw, seaman ka. Okay? Ang dami mong sacrifice dito sa person na ito.
Talagang binigay mo lahat-lahat, ano. Maaari din na naka-headset ka ngayon, nakikita ko. Siguro, may reflections yung TV eh. Hindi ko alam kung laptop ba yan or talagang sinag lang ng cellphone. Pero ang lakas eh. Maaring TV or laptop. Kasi malakas yung sinag niya. Okay, so, yung person mo, maaring nasa Taiwan. Maaring, maaring nasa Taiwan ka din, parang ganon. Depende na kayo mag-divert ha. Kasi kung nasa Pilipinas ka, maaring yung person mo nasa abroad. Or nasa Dubai, may nakakita ako na Dubai, UAE. Okay, Oman, meron. Mga Middle East, sabihin na lang natin Middle East. Meron din sa Europe. Okay, nanonood ka USA. Okay, America, USA. Um, Europe, yan. USA, maraming nanonood sa USA. Okay, nanonood ka at nakikita ko na parang mahilig ka sa tarot. Mahilig ka sa tarot, libangan mo na ito. At meron sa bahay, nagluluto ka ba? May naamoy ako eh. Kung nagluluto ka, mahilig ka magluto. Even yung person mo, mahilig magluto. Okay, mahilig magluto. And siguro nakilala mo ito through online. Pwede rin. Wala namang masama doon. Kaibigan or lover mo na ito matagal na. Childhood, kapitbahay, friend, nakilala mo, mga ganun. Matagal-tagal na rin kayo, ng person mo. Okay? So, maring nasa opisina siya or ikaw nasa opisina. Okay? Marami kang followers. Businessman, you're dealing with a businessman, pwede. Okay? Halo kayo eh. So, kung gusto mo talagang ikaw ang ma-absorb ng energy ko, pwede kayong mag-message sa akin. Personal reading mo na talaga yon. Wala kang kahalos na energy doon. Okay? So, nababothered kasi ako kung sinong tridor sa person mo. Okay, this person, possible na asawa ka, third party ito. Possible din na ikaw third party asawa ito. Gusto niyang bumagsak itong person na ito para hindi kayo masaya. Malaki yung galit ng tao na ito sa kanya. Okay? Parang sinumpa. May something. May sumpa. May nakita akong possible na pakain ng person mo. Kung bakit nagbago. Uy, ang weird. Uy, tumayong balahibo ko. Ito talagang ayoko yung may mga ganitong masamang tao. Okay, so ingat kayo dito sa masamang tao na ito. Kunwari lang ito na, or kung nag-uusap kayo ng person mo, kung ex mo, pag-ingatan mo siya. Or mag-ingat ka mo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi it's a warning ng universe para sa kanya. Okay? So, may lakad ito, may aayusin travel business. Sige, tingnan natin. Uy, may nakita ako. Mari yung iba na sa third party, yung person nila. Maring nasa third party, magkasama sila. Possible na nakagaw na talaga ito tuluyan sa'yo. Kaya pala may gustong may galit sa kanya. Kasi itong tao na ito, itong third party na ito, nararamdaman niya parang hindi masaya yung person niya or person nyong nakasama siya. Malamig ang kanyang energy dito sa third party. King of Wands, actually itong tao na ito, trinay niya ng tumakas. Umalis, lumayo dito sa third party. Or kung asawa ka, kung third party ka, hindi na siya masaya sa asawa niya. Kasi may iba naman talagang asawa, hindi ko mo na kasal kayo ay mabait lahat yung asawa. May salbahe rin na asawa. Okay, parang gusto niyang umalis, may pagod na siya. Okay? Yan. So, kung asawa ka naman, kung mabuti kang tao,
Ayan, oh. Yung iba sa inyo siguro nag-separate na, naglayo, okay? Kasi nandito si Eight of Cups, tandaan, tumalikod si Eight of Cups. Maring naghiwalay na talaga kayo tuluyan, okay? Pero naiisip niya yung past ninyo, kung ano yung, paano kayo naging masaya. Paano ka nag-risk sa kanya, paano mo siya inangat, paano mo siya sinuportahan, lahat. But ito lang siguro yung traitor na to. Madaming tao na pwedeng madaming tao ito. Okay, nakita niyo naman nakatalikod yung person mo. Okay, at masaya itong impacto na to or impacta. Possible na family or friends, pwede. Okay? So, hindi niya kasi yun alam eh. Hindi siya aware. Yung person mo kasi is tahimik. Yan si King of Cups, tahimik. Relax lang siya, masyado siyang mabait. Actually, umiiyak po ito nang hindi nyo alam. Okay? Well, kung gusto nyo tulungan mo yung person mo, tulungan ninyo. Maaaring na-spell siya or under ng mga taong nasa paligid niya. Hindi siya marunong mag-decide. So, meron po tayong Two of Swords. Two of Swords, meron tayong nakikita na parang sarado ang kanyang isip, mata, hindi niya nakikita kung ano yung tama't mali. Okay? Kasi marunong magmanipula itong tao na ito. Okay? Halimbawa, ang sama ng babae na yan, hindi yan para sa'yo, tigilan mo yan. Yan mga salitang ganon. Or kung lalaki ka, ang sama ng asawa mo. Okay? Walang kwenta, walang ano yan. Okay? Or kung third party ka, hindi po lahat ng third party ay salbahe. Hindi po lahat ng third party ay masama. Okay? So, sinasabi na parang walang kwenta ang pinaglalaban mo, dinudumihan mo lang yung sarili mo. Mga ganun ng negative na advices. So, maring itong tao na ito hindi makakapag-isip eh. Okay? So, ang ginagawa niya is para siyang na-stuck na nagmamahal. Pero alam niyang mahal ka niya kahit hindi siya makakilos sa ngayon. Pero feeling ko gagawa rin ito ng paraan para, kasi nga dito meron na siyang depression yung person mo. Okay, meron na siyang depressed. Sorry. Meron akong nakikita dito, possible na sinasaktan ka dati ng person mo. Possible din na sinasaktan ka ngayon through emotional, verbal, paano ba sabihin? Salita or actions, pinagbubuhatan ka ng kamay. Okay? So, kasi nandyan yung the death eh. Si the death kasi siya yung parang justice, pwede rin na parang magtatapos yung kahirapan or yung pain. Okay? May pain dito eh, may pain. Okay? Di siya makatulog, pwede rin trauma, anxiety, depressions, marami po yan na pwede natin ihalin tulad kung ano man ang nangyayari sa persons mo ngayon. Okay, so, ito yung nakakatakot na bothered ako dito. Okay, yan. Family problem. Hindi matapos-tapos ang family problem. Okay? Marami siguro sa inyo yung person ninyo is breadwinner. Actually, nagtatago ito kung magpadala sa pamilya. Nagtatago siya kung ano. Kasi natatakot siya, marami kang sasabihin. Natatakot siya, pero actually, hindi ka ganun kasama. Okay? Actually, ikaw yung dahilan kung bakit kung anong narating niya eh. 'Di ba? Ikaw yung taong unang-unang naniwala sa kanya. Okay? Halimbawa, nangarap kayo yung palaguin yung grocery nyo, magkano lang ang puhunan ninyo. Okay? Parang, kaya natin to. Mahirap sa una. Nahihirapan kayo sa una. Financial at saka yung connections ninyo. Okay? Sa nakikita ko, mas madiskarte ka eh. So, nakikita mo yung person mo, parang nahihirapan siya sa sarili niya. So, nagsiself-pity siya. So, ibig sabihin, nagiging supportive ka sa kanyang emotions. Kaya mo yan, mahal. Kaya natin to. Lagi ka naggaganon. Nagsusupport ka sa kanya. Kumbaga, ikaw ang laki ng ambag mo sa buhay niya kung bakit
naabot niya kung ano man yung nakuha niya. Okay? Meron akong nakikita na parang, ayun nga kanina may lakad siya nakita natin, pero pinag-iisipan niya na matutuloy ba talaga yan o ano. Okay, someone na hindi nakakatulog, nananaginip itong person mo, okay? Gusto niya maging masaya, gusto niyang ano, pero hindi multo, kumbaga multo ng buhay niya yung kasalanan niya sa'yo. Okay? Pumayat ata ito. Nakikita ko, pumayat siya. Pumayat, pumangit. Kasi ganun talaga yung mga ginagawa. Pumapangit sila. Totoo po yan. Para hindi mo na sila magustuhan. Tapos yung tingin naman sa'yo ng person mo, ang pangit-pangit mo, ang taba-taba mo, or ang payat-payat mo. Tapos parang ang losyang mong tingnan. Ganun po talaga ang ginagawa ng mga gumagawa. Sinisira nila yung imahe ng persons na imbis na parang blooming yung tingin mo. Okay? Yun ang nakakatakot sa mga ano. So, may inuman nangyayari. Okay? Maybe, yung tao mo mahilig uminom or sumama sa mga shot-shot. Okay? Possible. May mga ilaw ako nakikita. Siguro nasa Japan ka ba? Mahilig ka bang mag-night out? Or yan yung work mo, yan yung business mo? Possible din na parang nandoon ka talaga, okay? Nakikita ka niya eh. Marami siyang pinagseselosan. Akala niya ay nagpapagalaw ka sa iba. Seloso din itong tao na ito. Okay, may ano siya eh. Kung nasa third party siya, hindi siya masaya sa third party. Okay? Kung nasa malayo yung person mo kasi tumalikod ito, na maring blinaka niya, maring lumayas na, maring umalis talaga sa buhay mo, hindi siya masaya. Yes, hindi siya masaya, hindi siya okay. Yan yung energy na nasagap natin ngayon. Tingnan natin yung okay. Oops, nagalaw ko yung ilaw ko. Nangyari? Nag-inerte. Okay. Okay lang. Sige. Ayusin ko na lang next. Okay, may cellphone pala dito. Okay, so tingnan natin kung ano sa traditional card natin. Ayan, no? Ang dami mong sinacrifice dito sa tao na ito eh. Gusto niyang pumunta sa'yo. Gusto niya pumunta. At buntisin. Gusto kang buntisin. May makikipag gusto ka makasama ng tao na ito. Gusto niya bumuo kayo ng pamilya. Kung wala pa kayong anak. Kung may edad na po kayo, hindi na pwede. Gusto ka niyang umuwi. Siguro possible nasa malayo ka. Okay? Nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon, oh. Alam niyang ikaw ang magpapasaya sa kanya. Wow. Feeling niya napakawalan niya yung kanyang diamonds. Alam mo yun? Yung ikaw yung diamonds niya. Ikaw yung swerte sa buhay niya. Okay? Ikaw yung swerte sa buhay niya. Yan, no? In love. Possible din na mayaman itong tao na ito. Ikaw yung parang kailangan mo siya. Okay? Pero sabi ng universe, kahit mayaman man yung lalaki na nakilala mo na yan, kung siya man ang nagbibigay sa'yo ng financials or tulong, makakatagpo ka ng taong mas higit pa dyan sa person mo. Sa mga single lang ito. Okay? Sa mga hiwalay na. Sa mga, wag kang mawala ng pag-asa. Okay? Meron ka pang aura ng love. Tumitibok pa, umiilaw pa. So, meaning may pag-asa ka pang makatagpo ng isang tao magmamahal sa'yo. Okay? Ayan, oh.
Parang siya talaga yung ano eh. Okay. Naging mayabang ba itong person mo? Possible? Siguro dala ng spell. Pwede rin. Siguro sabihin na natin ugali. Ugali na. Okay? Ang kaya ko lang naman nasabi ng dala ng spell kasi may mga taong ganun sinisira yung attitude, parang nagiging bipolar sila. Minsan okay, bukas hindi na. Ganun. Kasi control sila ng demons nang gumagawa sa kanito. Tumayo yung balahibo ko. Okay. May nasisense ako parang gusto itong mag-message sa'yo. May regalo, may nakita ako. May regalo. May reregaluhan ata ito. Hindi ko alam kung kayong reregaluhan, pero may nakikita po ako something na gift. Okay? So, tumatayo yung balahibo ko. Meron nanonood sa atin dito na may nagbanggit ako ng demons kasi may nakabantay sa inyo na para masira kayo ng person mo. Okay, dito tayo, tingnan natin kung ano yung energy naman ng inyo. Tingnan natin kung ano yung energy nyo. Bismillah. Saan na yung cards? So, ang tigas. Okay. Ang tigas. Kasi hindi ko lagi ito nagagamit. Okay lang. So, first of card is Ten of Pentacles. Napakasarap tingnan ng pamilya mo. Wow. Handang sumugal. Lagi kang palaban din sa person mo. Hindi ka basta-basta sumusuko kahit naagaw na yan. Kahit nawala na yung person mo. Wow, that's spirit. Yan. Nakaka-intense yung reading ninyo eh. Pinaglalaban mong handa kang gawin ang lahat alang-alang sa family mo. Okay? So, pagdating naman dito sa yun naman ang kinakatuwa ng person mo sa'yo. Okay? Talagang ginagawa mo ang lahat para maging masaya yung person mo or yung family mo. Okay? Maring mahilig kayo sa cats and dog or hayop. May aso akong nakita. May mga pusa din. Depende po kung ano po ang hilig ninyo. Okay? Ako lahat ng hayop. To be honest, pagtawanan nyo ako kahit langgam po inaalagaan ko. Ay, nako. Kasi wala lang. Para sa akin, importante yung life. Importante yung buhay ng binigay ng Diyos. Kahit maliit sila, pinapahalagahan ko. Okay? Huwag kayo basta-basta magpatay ng may life. Okay? King of Wands and Five of Grabe yung luha mo dito eh. Nakikita ko. Inaantay mo siya. Nahihirapan ka. Sana bumalik yung lahat. Mag-twist, Yun ang inaasam-asam mo na sana one day naniniwala ka pa na one day nababalik sa yung person mo na yan. Kaya sabi ko nga, that's the spirit. Malakas yung loob mo lumaban sa karibal mo. Or sino ba yung karibal na yun? Maring tao na sa paligid, families, kahit naman sino pwede maging karibal. Hindi lang kabit. Okay? Kalaban nga kalaban. Okay? Nine of Pentacles. May good news sa ipon. Mag-i-increase. Madiskarte ka, Madiskarte ka, magaling ka. Page of Pentacles and okay, yung mga breadwinner dyan. Okay? Mari ko ba kayong tawagin? Yan. So, nakikita ko parang sinusolo mo lahat ng problema. Parang ikaw at against sa lahat. Okay? Nasa malayo ka, ang hirap-hirap ng kalooban mo. Umiiyak ka. Ni walang kahit isang pamilya kumakamusta sa'yo.
Okay? Umiiyak ka, malungkot ka, wala man lang magsabi sa'yo na, tita or uncle, kamusta ka dyan? 'Di ba? Lahat pinapakita mo na matatag ka, kaya mo yan, hindi ka sumusuko na okay ka. Mayabang ka rin eh. Yan, mayabang ka rin, sinusolo mo lahat ng problema mo. Huwag ganon. Umiiyak ka ng patago, hindi. Kung kailangan mo ng kausap, kumausap ka. Pero yung pagkakatiwalaan natin, hindi yung pag the end of the time na gagamitin sa'yo yung kung ano man yung masabi sa'yo nung tao na yan na pinagkakatiwalaan mo. Mamaya, ikaw nga naging tanga ka sa ex mo eh, 'di ba? Siya nga naghahabol-habol ng ex niya. Parang ginagamit yung kahinaan mo. So, dahan-dahan din. Walang masamang umiyak. Kung gusto mo, mag-avail ka sa akin ng reading para mailabas mo yan. Okay? Sobra-sobra ng paghihirap mo sa nakikita ko dito. Grabe yung pain. Halos, I'm sorry, may mga nagpapakamatay na gusto nyo nang tapusin. Lord, kailan ba ito matatapos? Pati yung Diyos, kino-questions mo na sa hirap ng pinagdadaanan mo ngayon. 'Di ba? May pag-asa pa ba? Kaya ko pa ba to? Bakit to kailangan mangyari sa akin? Hindi naman ako masamang tao. Ang dami mong tanong sa Diyos. 'Di ba? Ang dami. Dami mo nang iyak. Sobra. Minsan kapag nagigising ka, namimiss mo yung dating magkasama kayo ng person mo. Okay? Page of Swords. May nakikita ako na parang may nakikita ako na, breadwinner pa rin, okay? Nakikita ko yung katatagan mo para maging maibigay mo lahat kung ano yung kailangan ng pamilya mo. Kahit nahihirapan ka, nagpapanggap kang masaya ka, okay ka. Pero ang totoo, hindi naman. 'Di ba? Ganyan kahirap ang buhay. Two of Cups. Wala kang ibang pinagdadasal kundi maayos kayo ng person mo. Okay? Maring reconciliations. Ano ba yun? Tama bang pronounce ko? Maring gusto mong makipagbalikan sa kanya. Inaantay mo din siyang magparamdam, magkaayos. Okay? Bibigay ng sign. Yan. Gusto mong, siguro malapit na kayo magkikita ng person mo. Possible, magkikita kayo. Okay? Pinaplano niyo yung pagkikita niyo. May mga luhaan magaganap. Feel ko talaga. Meron. Ayan. So, yan, increase ipon. May mga tinanim kayo na, kumbaga, nagbubunga na lahat ngayon. Yan naman yung gusto ko sa inyo. Kahit inaapakan kayo dati, malakas ka eh. Hindi ka basta-basta masira. Ganon ka kalakas. Maliit lang yan ng halaman, pero tandaan mo ang halaman. Nagiging puno yan. 'Di ba? Nagiging puno yan. So, ganyan din yung parang feelings or yung pagkatao mo. Pwede rin ito na increase yung ipon mo. Lalaki at lalaki yan. Okay? Pinapatatag mo yung sarili mo. Kahit totoo naman dito ay talagang brutally broken ka. Dahil sa pamilya, kaya mo ginagawa yan. Of course. Dahil naman talaga sa pamilya sa lahat. Okay? Para hindi pagdadaanan ng mga anak mo o yung pamilya mo, yung hirap na pinagdaanan mo kung paano. Yan, goods talaga ako sa'yo. Meron dito talagang may madignidad na nanonood sa akin. Maring naka-sunglasses ka ba o ano? Meron may umiiyak dito eh. Iyakin ka, no? Ay, iyakin ka. Ayan na. Iniisip mo kung kailan kayo magsasama ulit. Iniisip mo. Mari yung iba sa inyo, yung bahay na pangarap mo, makukuha mo na. Nagpapayos ba kayo ng bahay? Sorry. Kung hindi ka nagpapayos, maring may lupa ka. Plano mo palang tatayuan ng lupa. Ay, bahay, sorry. Okay. Ayun, naalala mo yung mga nakalipas
na kayo. Yan. Gusto mo nang kumawala dyan, pero hindi ka makawala eh. Yung happiness mo kasi yung person mo. Ang dami mong undecided na gagawin. Hindi ka makapag-isip ng sobra. Malakas ka di managinip kasi gawa nga namimiss mo yung person mo. Yung iba naman sa inyo kahit hindi nyo namimiss na nanaginip kayo, Kasi bakit? Iniisip ka ng person mo. Oh, may mga gumagawa, okay? Na ano natin yung mga black spells dito. Nakuha natin sila. So, 100% or 90% na may gumagawa talaga sa inyo. Kung bakit naging ganyan ang person mo. Okay? Kung bakit ganyan ka, gusto niyong tumulong. Paano ba? Paano ako makalaya dito sa buds, sa tao na ito na gumagawa sa inyo? Gusto niyang tulungan mo siya. Gusto niyang kumawala. Pero, yun nga, hawak siya sa leeg eh. Tulungan mo daw siya. Okay? Nasa sayo na yan. Maraming taong involved. Grabe. Yan o, gustong-gusto niya nang pumunta sa'yo. Pero hawak siya sa leeg. Okay? So, nasisense ko din na hindi siya masaya sa third party. Magic. Yan. May kinalaman kasi mga black magic eh. Yan o. Okay? May kinalaman. Uy, tumanta yung balahibo ko. Astaghfirullahaladzim dang. Auzubillah minasyaitanirrajim. Umiiyak siya oh. Umiiyak siya and kahit malayo siya, parang hindi siya tinitigilan ng tao na ito. Okay, so yan yung energy nyo ngayon. Okay, so yung mga advice ko lang, kung gusto nyo tulungan yung person ninyo, tulungan ninyo. Kung hindi nyo kayang tulungan, kausap-kausapin ninyo. Okay, or mag-book kayo ng reading sa akin para matulungan ko kayo kung ano yung gagawin ninyo. Hindi naman lahat na tinatanggap ko magpaalaga. Yung iba hindi naman kailangan. Okay, pero dumaan kayo sa reading para alam ko kung ano yung sasabihin ko sa inyo. Pero yung iba talaga kailangan talaga magpaalaga kung malala ang problema. Okay? So, ito po yung aking Facebook account, Mylie Tarot. Dito lang po kayo mag-message. Yan, meron po yan, anong tawag dyan? 9.4 followers. Okay? Meron po tayo, ano to? Lagi ako nagkakamali dito. Okay. In-upload po yan ng August 3, 5 p.m. at ano ba? Saan na? Meron siyang 722 na like or react. Meron 81 na comments. Yan po ang aking Facebook account na i-message ninyo. Tapos, ito po yung kanyang cover na in-upload ng June 4. Kita nyo ba? Okay. June 4 at 12:41 a.m. morning. Meron siyang react 448. Meron siyang comment na 54. Yan po ang aking Facebook account. Na hindi na, wag po kayong mag-message dito dahil tao kang may hawak niyan. Even sa mga sumasagot, may mga tao po ako dyan para sumagot. Okay? Meron tayong through online. Meron din tayong face-to-face. Pumunta kayo kung gusto ninyo, kung malapit lang po kayo. Pero kung malayo kayo, huwag nyo nang pahirapan ng sarili ninyo. Dahil pareho din po ang online at face-to-face. Okay? Nagre-ritual din po ako bago kayo kausapin. Okay? Yun lagi ang iisipin ninyo. Ibaba mo na yung isang baso. Saan sila? Hindi po Ah, kailangan. sige. So, magbasa tayo ng mga success story natin. Hi ma'am, kamusta po kayo? Alam niyo po ba, napapaiyak po ako sa tuwing meron kayong mababasahan ng mga success story. Kasi feeling ko talaga, ikaw po talaga ang dinala ng Diyos sa amin. Feeling ko na parang ikaw talaga yung bang tinago ng anghels para sa amin.
para makilala namin. Sorry naman sa atin sa words ng tinago kasi feeling ko ma'am, late na kita nakilala. Ang laki na ng damage na nangyari sa buhay ko. Ay, kawawa naman. Pero, alam ko pong mabait ang Diyos, kaya nakilala kita ma'am. Naniniwala po ako sa anghel. Bata pa lang ako, nakita ko yon. At yung pangalawa kong nakita, yung pinadala mo na sa akin dito, ma'am. Sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa iyo. Yes, pag may visions po yung client ko, nakikita nila yung angels na pinababantay ko sa kanila. Yes, nakikita nila po yun. Kung may kakayahan kang ganun, makikita mo yan. Pinapadalan kita. Yung mga inaalagaan ko, may inuutusan ako para magmasid sa inyo. Okay? So, para lang to be clear, para hindi kayo maguluhan anong sinasabing angels. Okay. Nang unang dumating po talaga dito, ma'am, kinilabutan talaga ako. Napaiyak ako. Dahil napakabata ko pa noon para nakakita ng anghel. Sa amin ang tawag sa tausog, malaikat. Yan. Meron talaga yan. So, syempre, hindi biro yan. Dapat may kakayahan kang magtawag ng mga yan. Okay? So, ang dami kong pasakit sa buhay, ma'am. Yung negosyo ko bumagsak. Lahat nawala sa akin, pati asawa ko, pati mga anak ko nagsilayuan sa akin. Dahil isinumpa ako ng third party ng asawa ko. Sinira kami at nagtagumpay siya. Gusto ko na magpakamatay ng time na yun, ma'am. Gusto ko nang sumuko kasi hindi ko siya kayang labanan. Kung sino-sino nang napuntahan ko. Kung saan-saan na akong lupalop, humingi ng tulong. Until one day nakita kita. Napanood kita. Nag-try lang naman ako. Ganun naman ako lagi. Laging sumusubok. Sabi mo nga sa video mo, talagang parang may bumulong sa akin na puntahan ka at kausapin ka. At ito nga, ma'am, lumapit ako ng buong buo sa'yo. Salamat naman kahit nagantay ako ng matagal, pero worth it naman, ma'am, na pagbigyan mo ako ng reading. Matagal mo akong na-replyan. Maraming salamat sa pagtitiis, ma'am, kasi hindi po ako talaga nakakapag-reply kaagad. So, kung na-replyan kayo, swerte nyo. Okay? So, sa mga hindi ko nare-replyan, pasensya na po. Pwede naman kayo mag-message ulit hanggang sa ma-replyan ko. Kasi nadadaganan eh. Okay. Ito si ma'am, sinasabi niya, matagal daw siya nag-message sa akin, pero hindi ko nasasagot. Okay. So, pasensya na din, mama. So, tuwang-tuwa ako, ma'am, nung araw na yun na nagpabook ako ng reading sa'yo. Finally, makakausap na kita. At para akong batang nagsusumbong sa'yo nung nakausap na kita. Pasensya naman, pero na-overtime ata ako sa pag-iiyak sa'yo. Tanda mo pa yung araw na yun. Sana maalala mo pa ako. Tanda mo yung araw na yon na sobrang hagulgul ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang para akong batang umiiyak sa'yo. Nakaramdam ako ng safe. Hindi ko ma-explain kung ano yung nararamdaman ko nang nakausap na kita. Ganito pala yung feelings ng mga client na lumalapit sa'yo. Hindi namin ma-explain kung ano yung pakiramdam, kung paano. Kasi feeling namin magiging okay na kami. Salamat mga madam ko. Okay, so hanggang sa nagpaalaga na nga ako sa iyo, ma'am. Buong puso, handa ako kahit anong mangyari. At ito nga, ma'am, masaya ko pong sinasabi sa iyo.
Humingi po siya sa akin ng tawad. Kahit napaka-demonyo niya dati, ma'am, hindi po ako makapaniwala na may pag-asa pa pala kami. At ito, ma'am, nag-uumpisa po ako sa aking trabaho. Kumbaga, nag-renew ako sa sarili ko. Bagong pahina ng kwento namin ng mag-asawa. Basta feeling ko talaga naging victory ako. At natalo ko yung third party. Naging malakas ako. Dahil sa iyo, ma'am. Binigyan mo ako ng pag-asa na kahit parang walang-wala ng pag-asa. Napapaiyak ako, ma'am, to be honest. Kapag naalala ko yung dating hirap ko, iniiyak-iyak ko lang talaga sa Diyos na sana tulungan ako. Tama naman. Nakakaawa yun si ma'am. Siya yung client ko na nagsabay lahat. Pumagsak ang business. Bago siya lumapit sa akin, talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. Kasi bumagsak yung business niya dahil sa pandemic. Tapos yung asawa niya, nagloko, iniwan siya. Ang sakit nga, walang paalam, umalis na lang bigla. Yun ang nangyari sa kanila. So yun, parang si ma'am, minsan naisip niya na daw magpakamatay, yan. Nagpa-reading pa yun sa akin, tapos gumawa siya ng paraan kung paano ko siya alagaan. Hindi ko nga lubos akalain na magpapalaga siya kasi talagang down talaga siya. Hindi mo siya makakausap ng matino, iyak siya ng iyak. So sabi ko, ma'am, kailangan maging malakas ka. Kasi sa mga client ko, kung hindi rin kayo malakas, matatalo din tayo ng demons, di ba? So dapat matapang tayo pag harapin natin na sila. Ako ganun ako eh. Matapang ako pagkaharap ko na yung mga kalaban ko. Sino mga kalaban ko? Yan yung mga gumagawa sa inyo. Yan ang, hindi nyo alam buhay ko ang kapalit niyan. Okay? So, hindi po biro ang ganitong trabaho. Okay? Pero kung gusto ko kayong tulungan, yung buo yung loob ninyo. 'Di ba? Yung talagang warrior kayo. Yan. Sige. So anyway, kung gusto niyo magpaalaga, nakita niyo naman ang aking Facebook account. Kung hindi niyo kaya magpaalaga yung bracelet, pwedeng-pwede po 'yun sa inyo. Marami na rin natulungan si bracelet. Meron din po tayong love potions. Ang ingay dito sa amin, may ginagawa ata ang bahay. So, love potions. Ang trabaho po ni love potions, kung hindi nyo kaya mag-bracelet, magpaalaga, mag-love potions kayo, nananaginip po yung person ninyo. Okay? So, yon kung hindi nyo kaya. Ingat po kayo. Maraming salamat, Mayley Taro. Bye-bye.